Magandang araw sa inyong lahat, mga tita, tito, kuya at ate. Welcome sa ating channel. Nang malaman kong ibinenta ng biyenan ko ang bahay nila sa halagang 20 milyon para sa pagpapakasal ng bayaw ko, agad ko ring ipinagbili ang bahay na tinitirhan namin. Kinabukasan, tumawag siya na humahagulgol. Saan na ako titira ngayon? Hawak ang 20 milyon mula sa pagbenta ng lupa, palihim na ibinigay lahat ng biyenan ko sa kanyang bunsong anak, pero dala-dala ang maleta, kumatok siya sa pinto ng bahay namin para kami naman ang mag-alaga sa kanya sa kanyang pagtanda. Hindi niya inasahan na ang tanging naghihintay sa kanya sa pamilyar na tarangkahan ay hindi ang magiliw na pagsalubong ng isang mapagmahal na anak, kundi isang kandadong kinakalawang at isang balitang parang kidlat na tumama sa kanya, na ibenta na po namin ang bahay na ito. Ang tunog ng telepono ay paulit-ulit na bumasag sa katahimikan ng maulan na hapong iyon. Nagliwanag ang screen ng cellphone, ipinapakita ang dalawang pamilyar na salita, Nanay Biyenan. Nakatulala lang ako sa aming lumang sopa. Ang mga daliri ko ay paikot-ikot sa gilid ng isang tasa ng mainit na kape, at ang singaw nito ay lumilikha ng manipis na ulap sa aking harapan. Sa labas, ang hangin at ulan ay nagwawala, ngunit ang kalooban ko ay payapa na para bang isang lawa sa isang mahinahong araw. 3 araw ko nang hinihintay ang tawag na ito. Mula pa noong sandaling inilapat ko ang aking panulat sa kontrata ng pagbebenta ng bahay. Huminga ako ng malalim, humigop ng kapeng. May pait sa simula ngunit may tamis na naiwan sa dulo. Katulad ng pakiramdam ko ngayon. Inangat ko ang telepono at sinagot ang tawag. Bago pa man ako makapagsalita, isang boses na tila bakal ang bumayo sa aking pandinig, puno ng galit at hinanakit. Nasaan si Ana? Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang nagsulsol kay Daniel na ibenta ang bahay? Mga siraulo ba kayo? Maayos na tinitirhan ang bahay. Bakit nyo ibebenta? Ngayong naibenta na, saan ako titira? Gusto niyo bang patayin itong matandang to? Pumiyok ang kanyang boses sa sobrang lakas ng sigaw. Kasabay nito ay ang kanyang paghahabol ng hininga, mga tunog ng paghampas sa mesa, at ang pamilyar na pag-iyak na may kasamang panunumbat. Ito ang sandata na lagi niyang ginagamit para manipulahin ang asawa ko sa loob ng maraming taon. Kung ito ay ang Ana ng 10 taon na ang nakalipas, siguradong nanginginig na ako sa takot, nagmamadaling magpaliwanag, at baka umiiyak na rin. Ngunit ang Ana ngayon, matapos ang lahat ng unos at pait na dinanas ko sa ilalim ng bubong na iyon, ay awa na lamang ang nararamdaman. Inilayo ko ng bahagya ang telepono para hindi masakit sa tainga. Hinintay na maibuhos niya lahat ng kanyang galit bago ako sumagot ng mahinahon. Kalma lang po, Nay. Ang pagbenta ng bahay ay napag-usapan na naming mabuti ni Daniel. Ang mga papeles ay ayos na, at ang bayad ay naideposito na sa aming account. Kahit po magalit kayo ngayon, nangyari na po ang lahat. Wala na po tayong mababago. Natahimik ang kabilang linya. Marahil ay hindi niya inasahan na kaya ko nang sumagot ng diretsyo at walang bahid ng takot. Dati, sa tuwing magtataas siya ng boses, yumuyuko lang ako at umuo. Ang katahimikan ay tumagal lamang ng ilang segundo bago sumabog sa isang mas malakas na pagmumura. Aba, magaling ka na ngayon. Manugang ka lang pero kaya mo nang lampasan ang biyenan mo. Ang lakas ng loob mong magbenta ng bahay. Plano mong takasan ako kasama ang pera, iwanan ang bayaw mo, at pabayaan itong matandang katawan ko, di ba? Alam ko na nag-alaga ako ng ahas sa sarili kong pamamahay. Ibigay mo ang telepono kay Daniel. Ayokong makipag-usap sa isang manugang na walang modo na tulad mo. Napatingin ako sa aking asawa, si Daniel. Nakaupo siya sa isang sulok ng silid, nakasandal sa pader, at nakayuko ang mukha na puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Narinig niya ang lahat ng sinabi ng kanyang ina. Alam niyang natataranta ito, ngunit alam din niya kung bakit kami umabot sa desperadong hakbang na ito. Ang tingin niya sa akin ay hindi paninisi, kundi isang malalim na kalungkutan ng isang anak na mapagmahal ngunit naipit sa sitwasyon. Inilagay ko sa loudspeaker ang telepono para marinig din niya, ngunit sinenyasan ko siyang huwag magsalita. Ito ang aking laban, ang linyang kailangan kong iguhit
para protektahan ang aking munting pamilya. Paumanhin po, Nay, pero abala po si Daniel sa pag-aayos ng mga gamit at saka desisyon po naming dalawa ito kaya pareho lang po kung sa akin o sa kanya kayo makipag-usap. Huwag po kayong mag-alala, hindi kami nagbenta ng bahay para tumakas. Naghahanap lang po kami ng paraan para makahinga, Nay. Tungkol naman po sa kung saan kayo titira. Akala ko po ba, Nay, napagplanuhan niyo na ang lahat. Sinadya kong bigyang diin ang huling pangungusap ko. At tama nga, biglang natigil ang kanyang pag-iyak. Siya ay matalinong tao. Alam niya kung ano ang aking tinutukoy. Ang bahay na nagkakahalaga ng 12 milyon na palihim niyang ibinenta kamakailan ang napakalaking halaga na iyon na buong-buo niyang inilaan para sa kanyang paboritong bunsong anak. Bakit siya mag-aalala kung saan siya titira gayong naibenta na ang bahay ng panganay niyang anak? Utal-utal siyang sumagot. Ang tono niya ay nagbago mula sa pagiging agresibo patungo sa pag-aalinlangan, ngunit pilit pa ring pinanatili ang kanyang autoridad. Anong sinasabi mo? Anong plano? Wala akong pinaplano. Matanda na ako. Gusto ko lang umasa sa mga anak ko. Ang bahay niyo ay bahay ko rin. May karapatan akong tumira at mamatay diyan. Bakit may puso kang palayasin ako? Nang marinig ko ito, hindi ko napigilang mapangiti ng mapait. Ang bahay namin ay bahay din niya. Tama, sa loob ng maraming taon, iyon ang laging nasa isip niya. Ang pawis at luha na ibinuhos namin para itayo ang bawat pader, para bayaran ang utang sa bangko, bawat sentimo. Ngunit sa kanyang mga mata, iyon ay pag-aari ng buong angkan, isang lugar kung saan siya ang may karapatang magpasya, at isang lugar kung saan ang bunsong anak niya ay maaaring dumating anumang oras para kumain at matulog. Ngunit hindi niya alam na ang kapangyarihang iyon na ipinagkaloob niya sa kanyang sarili ay nagwakas sa sandaling narinig ko ang nakamamatay na tawag niya sa real estate agent 1 linggo na ang nakalipas. Ang sandaling iyon kung saan ang katotohanan ay hubad na inihayag na ang 10 taon ng sakripisyo namin ay hindi kayang tumbasan ng isang pitik lang ng dila ng kanyang bunsong anak. Huminga ako ng malalim. Ang boses ko ay naging matatag, ngunit pinanatili ko pa rin ang kaunting respeto para sa isang nakatatanda. Nay, hindi ko po kayo pinalalayas. Hindi po sumagi sa isip ko ang ganoong kawalang galang. Ngunit ang sitwasyon ngayon ay nagpipilit sa amin na ibenta ang bahay para makabayad ng utang at para mapag-aral ang mga apo nyo. Mayroon po kayong arento 20 milyon sa inyong mga kamay. Kung kaya niyong tulungan si Marco, tiyak na kaya niyo ring alagaan ang inyong sarili. Naniniwala po ako na hindi kayo pababayaan ni Marco. Pagkasabi noon, ibinaba ko ang telepono. Ang walang katapusang tut-tut-tut ay umalingaw-ngaw, nag-iiwan ng nakabibinging katahimikan sa buong silid. Sa labas, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan, ngunit sa aking puso, ang pinakamalaking bagyo ng aking buhay ay nagsimula na. Tumingin ako sa asawa ko, tumingala siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay namumula. Alam kong nasasaktan siya, ngunit ang sakit na ito ay kailangan para siya ay magising. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay, isang kamay na magaspang na dahil sa hirap at pagod. Ito ang unang pagkakataon na sinuway ko ang aking biyenan. Ang unang pagkakataon na naglakas loob akong wasakin ang peking imahe ng isang masayang pamilya para hanapin ang hustisya para sa aking sarili. Para maintindihan ninyo kung bakit ako naging ganito kalamig at kalupit sa tawag na iyon, marahil ay kailangan kong ikwento sa inyo ang mga unang araw ko sa pamilyang ito. Isang simula na, kung babalikan ko ngayon, ay puno na pala ng mga bitak bago pa man ito mabuo. Nagkakilala kami ni Daniel nang pareho kaming nagtatrabaho bilang factory worker sa isang industrial zone sa Cavite. Si Daniel ay mabait, masipag, tahimik, pero maingat at maalaga sa lahat ng kanyang ginagawa. Siya ang tipo ng lalaking para sa pamilya, pagkatapos ng trabaho, diretso sa pag-aasikaso ng bahay, pagluluto, paglalaba, at walang bisyo tulad ng alak o sugal. Minahal ko siya dahil sa kanyang pagiging tapat at simple. Ang pamilya ko ay mula sa isang mahirap na probinsya
at ang pamilya niya ay hindi rin naman mayaman. Nagsimula kaming dalawa na walang-wala, dala lang ang aming pag-ibig na payak at dalisay. Noong araw na dinala niya ako sa kanila para magpakilala, pinaghandaan kong mabuti ang aking sarili. Bumili ako ng isang basket ng pinakasariwang prutas, isinuot ang pinakamaayos kong damit, at taimtim na umasa na magugustuhan ako ng kanyang ina. Ang kanilang lumang bungalow na bahay ay nasa isang maliit na eskinita na may mga pader na natutuklap na ang pintura, ngunit ang kanilang bakuran ay malinis at maayos. Sinalubong ako ng kanyang ina, si Aling Pacing, ng isang magiliw na ngiti. Siya ay may medyo malaking pangangatawan, isang maamong mukha at mga matang tila laging nakangiti. Noon, inisip ko na napakaswerte ko at nakatagpo ako ng isang biyenan na mukhang mabait. Ang hapunan ng pagpapakilala ay naging maayos, puno ng mga simpleng lutong bahay na siya mismo ang nagluto. Ipinaglagay niya ako ng pagkain sa plato, tinanong tungkol sa aking pamilya, probinsya at trabaho. Ang lahat ay tila perpekto hanggang sa dumating ang kanyang bunsong anak, si Marco. Si Marco ay 5 taon na mas bata kay Daniel at nooy nasa huling taon na sa kolehiyo. Dumating siya ng kalagitnaan na ng aming hapunan, amoy na amoy yosi at may buhok na kulay dilaw at naka-gel. Nang makita niya si Marco, biglang nagbago ang ugali ni Aling Pacing. Mula sa masayang pakikipag-usap sa akin, agad siyang bumaling sa kanyang bunsong anak. Ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng pag-aalala. Anak, nakauwi ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Pagod ka ba? Itinabi ko para sa iyo itong hita ng manok. Maghugas ka na ng kamay at kumain ka na, baka lumamig pa. Natigilan ako habang pinapanood ko ang pinakamalaki at pinakamasarap na hita ng manok na hindi niya ginalaw kanina ni hindi inalok sa akin o kay Daniel. Iyon pala ay para kay Marco. Si Daniel ay tila sanay na sa eksenang ito. Tahimik lang siyang kumakain. Umupo si Marco, hindi man lang bumati sa kanyang magiging hipag at agad na sinunggaban ang hita ng manok. Habang kumakain, nagrereklamo siya tungkol sa hirap ng pag-aaral at sa sirang motorsiklo. Si Aling Pacing ay nakaupo sa tabi niya, pinapaypayan siya at sinasabing, "Kawawa naman ang anak ko, sa sobrang hirap ng pag-aaral, nangangayayat ka na. Sige lang, anak, magtiyaga ka. Pagka-graduate mo, magiging sino ka para maipagmalaki kita. Huwag kang tumulad sa Kuya Daniel mo. Isang hamak na factory worker na kakarampot ang sahod, ewan kung kailan aasenso." Ang mga salitang iyon ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa aming mga mukha. Tumingin ako kay Daniel at nakita kong mas lalo siyang napayuko. Ang kanyang mga kamay na may hawak na kubyertos ay bahagyang huminto bago nagpatuloy sa pagkain. Hindi siya tumutol ni hindi nagpakita ng galit. Marahil ay sanay na siyang marinig ang mga salitang iyon. Noong una, inisip ko lang na mas paborito niya ang bunso dahil nag-aaral pa ito at walang sariling pera. Hindi ko alam na ang pagkiling na iyon ay hindi lang bahagya kundi isang buong kalawakan ang agwat. Ito ay isang paniniwala na malalim na nakatanim sa pagkatao ni Aling Pacing. Ang panganay ay para sa responsibilidad at pag-asa, habang ang bunso ay ginto at alahas, ang pag-asa ng pamilya para umangat sa buhay. Pagkatapos kumain, ako na ang nagpresintang maghugas ng mga plato, hindi na nagpabebe si Aling Pacing at hinayaan akong mag-isa sa kusina habang siya ay umakyat sa sala para balatan ng prutas si Marco habang nanonood ito ng TV. Ang tawanan nilang mag-ina ay umaabot hanggang sa kusina, isang malaking kaibahan sa katahimikan ni Daniel na nag-aayos sa labas. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang kalungkutan ng aking asawa sa sarili niyang tahanan. At sa unang pagkakataon, unti-unti kong napagtanto kung ano ang magiging lugar ko sa pamilyang ito. Hindi isang miyembrong minamahal, kundi isang karagdagan para tulungan si Daniel na pasanin ang mabigat na krus na tinatawag na responsibilidad ng panganay. Ngunit nabulag ako ng pag-ibig noon. Naniwala ako na kung magiging mabuti lang akong asawa at manugang, maiintindihan at mamahalin din ako ng aking biyenan. Naniwala ako
na ang aming kasipagan ay magtatayo ng isang masayang tahanan. Ang inosenteng pag-iisip ng kabataan, isang paniniwala na babayaran ko ng napakaraming luha at sama ng loob sa hinaharap. Nang magpasya kaming magpakasal, umuwi si Daniel para kausapin ang kanyang ina. Wala ako roon. Ngunit ayon sa kwento niya, isang maikling tugon lang ang binitiwan ni Aling Pacing. O sige, kayo nang bahala kung anong gusto niyong gawin. Matanda na ako, wala akong perang maibibigay para diyan. Nasaktan si Daniel sa sinabi ng ina, ngunit sinikap pa rin niyang mangutang sa mga kaibigan, isama sa kakarampot naming naipon para maidaos ang lahat. Mula sa pamamanhikan, pag-upa ng tolda at upuan, hanggang sa handaan, lahat ay kami ang gumawa ng paraan. Si Aling Pacing ay nandoon lang para mag-utos na kailangan ganito at ganyan para maging maganda sa paningin ng mga kamag-anak, ngunit ni isang kusing ay hindi siya nag-abot. Araw ng kasal, tirik na tirik ang araw. Suot ko ang isang murang inupahang pulang bestida at hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak na hindi na gaanong sariwa. Pumasok ako sa bahay ng aking mapapangasawa kasabay ng mga ingay ng paper poppers. Ang aking mga magulang, naawa sa kanilang anak na mapapalayo at mag-aasawa sa isang pamilyang hindi rin mayaman, ay pinilit na magbigay sa akin ng isang simpleng gintong kuwintas bilang kanilang regalo at pamana. Nang isabit ito sa aking leeg sa harap ng mga bisita, ang aking ina ay umiiyak habang paulit-ulit akong binibilinan. Tumingin ako sa panig ng lalaki, naghihintay ng ganting seremonya. Ayon sa aming kaugalian, ang biyenan ay mag-aabot din ng regalo sa manugang gaano man kaliit bilang simbolo ng swerte at puhunan para sa pagsisimula ng mag-asawa. Ngunit si Aling Pacing ay nanatiling nakaupo, abala sa pagpaypay at walang emosyon ang mukha. Naging alanganin ang sitwasyon at nagsimula na ang bulungan. Isang matandang kamag-anak mula sa panig ni Daniel, marahil ang pinuno ng angkan, ang nakapansin sa sitwasyon at may ibinulong kay Aling Pacing. Doon pa lang siya dahan-dahang tumayo at lumapit sa amin. Wala siyang dalang anumang kahon ng alahas. Tumayo siya sa harap namin ni Daniel, kinuha ang mikropono at malakas na nagsalita sa harap ng lahat. Ang pamilya namin ay may prinsipyo, mas mahalaga ang pagmamahalan kaysa sa material na bagay. Nagkatagpo ang mga anak ko dahil sa tadhana. Wala akong ginto o pilak na maibibigay, tanging ang puso ng isang ina na umaasang magiging maligaya kayo. Ang perang naipon ko, ilalaan ko para sa pag-aaral at pag-aasawa ni Marco. Si Daniel, bilang panganay, ay dapat matutong magparaya at magsakripisyo para sa kapatid. At ikaw, Ana, bilang bagong manugang, dapat mong malaman ang iyong lugar at mag-ambag para sa ikabubuti ng pamilyang ito. Tumahimik ang buong lugar. Natulala ako, pakiramdam ko ay may sumampal sa akin sa harap ng maraming tao, hindi dahil sa naghahangad ako ng ginto, kundi dahil sa paraan ng kanyang pag-anunsyo, ng kanyang pagkiling sa mismong araw ng aming kasal. Hindi lang niya kami binigyan ng kahit anong puhunan, ipinahayag pa niya sa lahat ang aking obligasyon na magsakripisyo para sa aking bayaw. Pasimple kong sinulyapan ang aking mga magulang at nakita kong napayuko sila, namumula ang mga mata dahil sa awa sa akin at sa kahihiyan. Hinigpitan ni Daniel ang hawak sa aking kamay. Naramdaman ko ang panginginig nito. Nahihiya siya. Nasasaktan siya para sa akin. Akma siyang kukunin ang mikropono para magsalita, ngunit pinigilan ko siya sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang kamay. Araw ng aming kasal, ayokong maging simula ito ng isang away. Nilunok ko ang aking mga luha, pilit na ngumiti, at yumuko para magpasalamat sa aking biyenan. Nang gabing iyon, sa aming maliit at mainit na silid, niyakap ako ni Daniel at ang kanyang boses ay garalgal. Patawarin mo ako, mahal. Masyado akong walang kwenta, hinayaan kitang mapahiya sa unang araw mo pa lang dito. Haplos ko ang kanyang mukha na pagod at ang puso ko ay kumirot. Okay lang, mahal. Ang mga material na bagay ay hindi mahalaga. Ang importante ay nagmamahalan tayo at nagtutulungan. Balang araw, makukuha rin natin ang lahat. Matigas ang pagkakasabi ko noon,
ngunit sa loob-loob ko, sobrang sakit ng aking damdamin. Pero ang mas nagpasakit sa akin ay hindi ang kawalan ng regalong ginto. Makalipas ang ilang araw, aksidente kong nakita si Aling Pacing na isinama si Marco para bumili ng isang bagong-bagong scooter na ang halaga ay katumbas na ng ilang taon naming sahod. Tuwang-tuwa si Marco na ipinagmamalaki ang bago niyang motor sa mga kaibigan, habang si Aling Pacing ay abot tenga ang ngiti, pinupuri ang anak na bagay daw sa kanya ang bagong sasakyan. Tinanong ko si Daniel kung saan galing ang pera. Bumuntong hininga lang siya at sinabing iyon daw ang ipon ng kanyang ina. Iyon pala, ang walang pera ay para lamang sa amin. Para sa kanyang bunsong anak, ang kanyang kaban ng yaman ay laging bukas. Ang katotohanan iyon ay parang isang tinik na bumaon sa aking puso, masakit at kumikirot. Nagsimula akong maintindihan na sa bahay na ito, ang hustisya ay isang luho na hinding-hindi namin makakamit. Ang pakikisama sa aking biyenan at bayaw ay naging mas mahirap pa kaysa sa inaasahan ko. Ang lumang bungalo ay masikip, 4 na matatanda ang halos nagbabanggaan sa bawat galaw. Pero ang problema ay hindi ang espasyo, kundi ang bigat ng pakikitungo. Lahat ng gawain sa bahay, mula sa pamamalengke, pagluluto, paglalaba, hanggang sa paglilinis, ay napunta sa aking mga balikat. Nagtatrabaho ako sa isang patahian, madalas mag-overtime, at pag-uwi ay pagod na pagod, pero kailangan pa ring dumiretso sa kusina. Samantala, si Marco, pag-uwi galing eskwela, ay ihahagis lang ang bag sa isang tabi at hihilata para manood ng TV at maghintay ng pagkain. Si Aling Pacing naman ay laging abala sa pag-eehersisyo kasama ang mga kaibigan o pakikipagtsismisan sa mga kapitbahay. Pag-uwi niya, magtuturo lang siya at magrereklamo kung bakit maalat ang isang ulam o matabang ang isa pa. Isang beses, nagkasakit ako ng mataas na lagnat at hindi makabangon. Si Daniel ay bumalik mula sa trabaho noong tanghali. Pagdating ng oras ng pagkain, hindi lang sa hindi ako ipinagluto ng lugaw ni Aling Pacing, tumayo pa siya sa pintuan ng kwarto at sumigaw, "Sus, konting lagnat lang, parang mamamatay na. Bumangon ka dyan at magluto ka para sa kapatid mo. May exam pa siya mamayang hapon. Manugang ka pa naman tapos hihilata ka lang diyan, sinong magsisilbi sa'yo?" Sa sobrang sama ng loob, tumulo ang luha ko. Pinilit kong bumangon para igawa ng instant noodles si Marco bago ako muling humandusay sa kama. Nang hapon na iyon, umuwi si Daniel at nakita akong nagdedeliryo sa lagnat, kaya isinugod niya ako sa health center. Nang malaman niya ang nangyari, nag-away sila ng malaki ng kanyang ina. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang magalit sa nanay niya. Ngunit ang resulta ng away na iyon ay ang pag-iyak ni Aling Pacing na sinasabing kinakampihan ng anak niya ang asawa at wala ng galang sa kanya. Sa huli, para magkaroon ng kapayapaan sa bahay, si Daniel na naman ang yumuko at humingi ng tawad. Dahil sa insidenteng iyon, nagpasya kaming bumukod. Sabi ni Daniel, kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, ako lang ang magdurusa at masisira pa ang relasyon nilang mag-ina. Mas mabuti pang lumabas kami at magtiis ng konting hirap, basta malaya. Tuwang-tuwa ako sa desisyon niya. Umupa kami ng isang napakaliit na kwarto, 15 square meters lang, na may bubong na yero na parang pugon sa init tuwing tag-araw. Ngunit iyon ang aming paraiso. Bukod sa buwanang upa at pagkain, nagbibigay pa rin kami kay Aling Pacing ng pera para sa kanyang mga gastusin bilang pagpapakita ng utang na loob. 2 taon ang lumipas. Noong nagbuntis ako sa aming panganay, ang pagnanais na magkaroon ng sariling bahay ay lalong lumakas. Nagplano kaming umutang sa bangko at sa mga kaibigan para makabili ng isang maliit na bahay sa isang eskinita. Mura pa ang mga bahay noon, ngunit para sa sahod ng mga factory worker, iyon ay isang napakalaking halaga. Umuwi kami para humingi ng opinyon ni Aling Pacing, umaasang tutulungan niya kami kahit kaunti, o kahit ipahiram man lang ang titulo ng lupa nila para makakuha kami ng mas mababang interes. Ngunit pagkabukas pa lang namin ng aming bibig, agad niya kaming tinabla, "Saan ako kukuha ng pera para sa inyo? Ang titulo ng lupa ay para sa pagtanda ko. Paano kung malugi kayo? Kukunin ng bangko ang bahay
at titira ako sa ilalim ng tulay. Gusto nyo ng bahay, magsikap kayo. Matatanda na kayo, huwag na kayong umasa sa nanay nyo. Nalungkot si Daniel, pero hindi siya sumuko. Naghanap kami ng paraan kahit saan, nangutang sa 55, humiram sa mga kaibigan, bawat isa kaunti. Sa wakas, nakabili kami ng isang luma at sira-sirang bahay na may mga pader na inaamag at bubong na tumutulo. Noong araw na lumipat kami, nag-iyakan kami sa tuwa. Kahit baon kami sa utang, mayroon na kaming sariling lugar na uuwian, isang pugad para sa aming paparating na anak. Dumating si Aling Pacing sa aming bagong bahay ng isang beses lang noong house blessing. Naglakad-lakad siya, sinuri ang bawat sulok, at nagreklamo na masikip dito, madilim doon. Hindi man lang niya tinanong kung magkano ang utang namin o paano namin ito babayaran, ngunit nang nakaupo na sa hapagkainan, nagbitiw siya ng isang nakakagulat na pahayag. Sa bagay, bahay pa rin ito ng anak ko. Kapag tumanda na ako at hindi ko na kayang makasama si Marco, dito na ako titira. Mas maluwag naman ito kaysa sa inuupahan niyo dati, pwede na. Narinig ko iyon at parang may bumara sa aking lalamunan. Noong kailangan namin ng tulong, sinabi niyang magsikap kami. Ngayong mayroon na kaming naipundar, basta-basta na lang niyang itinuturing na reserba niya ito. Si Daniel ay ngumiti lang, kumuha ng pagkain para sa ina, at sinabing, "Opo, Nay, basta malusog po kayo, masaya na kami. Laging bukas ang pinto ng bahay na ito para sa inyo." Ang pagiging mapagmahal na anak ni Daniel at ang aking pagtitiis noon ang siyang nagpalaki sa kanyang pagiging makasarili. Hindi namin alam na ang maliit na bahay na ito ang magiging sentro ng mas malalaking unos sa hinaharap, isang lugar kung saan ang kasakiman at pagkalkula ng tao ay malalantad ng walang takip. Ang pag-usapan ng trahedya ng pamilyang ito nang hindi binabanggit si Marco ay isang malaking pagkukulang. Mas bata siya kay Daniel ng 5 taon, pero sa pagiging mature, parang habang buhay na ang agwat nila. Pinalaki ni Aling Pacing na parang prinsipe, lumaki si Marco na may pag-iisip na siya ang sentro ng mundo at obligasyon ng lahat na pagsilbihan siya. Nakapagtapos siya ng kolehiyo na may average na grado at nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Saan man siya magtrabaho, ilang araw lang ay umaalis din. Minsan, mababa raw ang sahod, minsan masungit daw ang boss, minsan naman mahirap daw ang trabaho at hindi bagay sa kanyang kakayahan. Sa bawat pag-alis niya sa trabaho, laging handang ipagtanggol ni Aling Pacing. May mataas na pangarap ang anak kong yan, ayaw niyang yumuko sa iba kaya ganyan. Mas mabuti pang maghintay ng tamang pagkakataon kaysa maging utusan ng iba, at ang tamang pagkakataon na iyon ay hindi dumating. Ang nakita lang ay si Marco na nakatambay sa bahay at umaasa sa ina, at paminsan-minsan ay humihingi ng pera sa amin. Minsan para sa load ng cellphone, minsan para sa gasolina, minsan hihiram ng ilang libo para sa kasal ng kaibigan, at limot na niya itong bayaran. Ang kasukdulan ay noong nakaaksidente si Marco. Nabangga niya ang isang tao gamit ang kanyang motor at kailangan niyang magbayad ng danyos at gastusin sa ospital na umabot sa 50,000. Noong panahong iyon, kararating lang ng aming anak at kapos na kapos kami sa pera. Kahit diaper ay pinag-iisipan naming mabuti. Tumawag si Aling Pacing, ang kanyang boses ay nagmamakaawa ngunit may halong utos. Na-aksidente si Marco, kayo bilang nakatatandang kapatid ang dapat umayos niyan. Matanda na ako, saan ako kukuha ng pera? Ang panganay, ang siyang papalit sa ama para pasanin ang responsibilidad. Huwag ninyong hayaang makulong ang kapatid nyo. Napatingin si Daniel sa akin, puno ng pag-aalala. Alam niyang mayroon na lang kaming eksaktong 50,000 na ipon para sana ipaayos ang bubong na tumutulo bago dumating ang tag-ulan. Kung ibibigay namin ito kay Marco sa tag-ulan na iyon, kami naman ng anak ko ang babasain sa loob ng bahay. Anong gagawin natin, mahal? Tanong ko, nanginginig ang boses. Kinamot ni Daniel ang kanyang ulo, paikot-ikot sa silid, at sa huli ay bumuntong hininga. Hayaan na natin, mahal. Ang pagliligtas ng tao
ay parang pag-apula ng apoy. Ang bubong, pwede nating ipagpaliban, pero kung makakasuhan si Marco, habang buhay niyang problema yan. Baka magkasakit pa si nanay sa sobrang pag-iisip. At ganoon na nga, ang perang pinaghirapan namin ay naglaho na parang bula. Iniabot ko ang pera sa aking biyanan na may mabigat na kalooban. Kinuha ni Aling Pacing ang pera, binilang ng mabuti, walang kahit isang salita ng pasasalamat at sinabi lang, ayan, tapos na ang problema. Sa susunod, sabihan mo si Marco na mag-ingat sa pagmamaneho. Pagkatapos noon, hindi lang sa hindi natuto si Marco, mas lalo pa siyang naging palaasa. Naisip niya na kahit anong malaking gusot ang gawin niya, laging may kuya at nanay na mag-aayos para sa kanya. At si Aling Pacing patuloy na ipinagmamalaki sa buong barangay na ang pamilya niya ay nagkakasundo at nagtutulungan. Hindi niya alam na ang pagtutulungan na iyon ay unti-unting sumisira sa lakas at kaligayahan ng pamilya ng panganay niyang anak. Ang palihim na pagkukumpara sa dalawang magkapatid ang isa sa mga bagay na labis kong ikinaiinis. Si Daniel ay nagtatrabaho ng walang tigil, 12 oras bawat araw. Pag-uwi, puno ng grasa at pawis. Kapag nakikita siya ni Aling Pacing, sasabihin lang, "Hay, yan ang hirap sa pagiging pobre, kahit magkanda kuba sa trabaho, kakarampot pa rin ang kita." Samantala, si Marco na natutulog hanggang tanghali, paggising ay bihis na bihis para gumala, pinupuri niya, "Itong anak kong to, may tindig na pangmayaman, tiyak na malayo ang mararating nito." Naaawa ako sa asawa ko, sa kanyang kabaitan na umaabot na sa pagiging uto-uto. Patuloy siyang nag-iipon na parang langgam, habang ang mga pinakamamahal niyang tao ang siyang walang awang sumisira sa kanyang pinag-iipunan. Alam kong kung magpapatuloy ito, babagsak ang aming munting pamilya dahil sa pasanin na ito, ngunit hindi ko alam kung paano gisingin ang aking asawa hanggang sa mabunyag ang sikreto tungkol sa 11 milyon. Matapos ang aksidente ni Marco, ang tensyon sa aming pamilya ay lalong lumala. Ang 50,000 na ipon para sa bubong ay nawala na, at kasunod nito ay ang mga gabing may tumutulong tubig sa aming sala. Bumili si Daniel ng lona para pansamantalang takpan ito. Habang pinapanood ko siyang umaakyat sa bubungan sa gitna ng malakas na ulan para protektahan kami, nilunok ko na lang ang aking mga luha. Ngunit ang sakripisyong iyon ay tila hindi sapat para sa walang katapusang kasakiman ng kanyang mga kamag-anak. Makalipas ang kalahating taon, biglang nag-anunsyo si Marco na gusto niyang magtayo ng malaking negosyo. Hindi na siya mag-apply ng trabaho. Gusto niyang magbukas ng isang tindahan ng mga cellphone at accessories. Nagpunta siya sa amin at ipininta ang isang magandang hinaharap na in-demand daw ito, at ang mga kaibigan niya ay yumayaman ng mabilis. Kailangan lang daw ng puhunan. Si Aling Pacing, nang marinig ang plano ng bunso, ay tuwang-tuwa. Agad niya kaming pinatawag para sa isang family meeting. Sa lumang bahay niya, si Marco ay nakaupo na nakadekwatro. Hawak ang isang business plan na sinulat sa isang papel. Mukha siyang excited, nakalkula na lahat ni Marco. Sabi ni Aling Pacing, ang tindahan ay aabutin ng 11,100,000. Ako, may ipon akong libong para sa pagtanda ko. Nang marinig ko ang grim 500,000, nahilo ako. Sa aming sahod bilang factory worker at mekaniko, kahit magtipid kami, ilang libo lang ang natitira bawat buwan. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking halaga? Namutla rin si Daniel. Tumingin siya sa ina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalinlangan. Nay, masyadong malaki po ang 500,000. May utang pa po kami sa bangko para sa bahay at buwan-buwan kaming nagbabayad ng interes. Saan po kami kukuha ng cash para ibigay sa kanya? Agad na sumimangot si Aling Pacing. Hinampas niya ang mesa. Alam ko na nga ba, kapag pera na ang usapan, umaatras kayo. Ikaw ang panganay, gustong umasenso ng kapatid mo, hindi mo man lang matulungan. Kung walang cash, mangutang kayo, isan lang ang titulo, kumuha ng salary loan, ang daming paraan. O baka naman natatakot kayong yumaman siya kaya ayaw ninyong tumulong. Ang paratang na iyon ay hindi ko na napigilan. Tumingin ako ng diretso kay Aling Pacing, pinipilit na maging kalmado. Nay,
Hindi po patas ang sinasabi niyo. Hindi sa ayaw naming tumulong, pero wala po talaga kaming kakayahan. Ang titulo ng bahay namin ay nakasanla na sa bangko para sa bahay na iyon. Saan pa namin isasanla? Ang sahod namin ay kakarampot lang at ang interes sa salary loan ay sobrang taas. Paano kung hindi maging matagumpay ang negosyo ni Marco? Saan kami kukuha ng pambayad? Si Marco, na kanina pa tahimik, ay ngumuso nang marinig ang sinabi ko. Si ate naman, masyadong nega. Sigurado akong kikita ang negosyo ko. Ilang buwan lang, makakabawi na ako at mababayaran ko kayo kasama pa interes. Kung ayaw ninyong tumulong, sabihin nyo lang, huwag nyo akong minamalas. Kinampihan ni Aling Pacing ang bunso at sinimulan na ang kanyang drama, isinusumbat ang lahat ng kanyang sakripisyo sa pagpapalaki sa kanila. Sinabi niyang pinalaki niya si Daniel at ngayon na kailangan niya ng tulong, tinatanggihan siya. Nagbanta siya na kung hindi kami maglalabas ng 500,000, ibebenta niya ang bahay na tinitirhan niya at sa kalsada siya titira para mapahiya ang panganay niyang anak. Takot na takot si Daniel na makitang umiiyak ang ina at matawag na walang utang na loob. Pagkatapos ng 3 araw ng walang tigil na tawag mula sa ina, bumigay na naman siya. Nakipag-usap siya sa akin na mangutang sa labas, humiram sa mga kaibigan at katrabaho at kumuha ng loan mula sa kooperatiba ng kumpanya. Pinigilan ko siya ng husto ngunit hindi nagtagumpay. Sa huli, walang magawa kundi pumirma rin sa mga kasulatan ng utang kasama niya. Ang cellphone shop ni Marco ay nagbukas ng bonggang-bongga. Sa araw ng opening, si Aling Pacing ay nakasuot ng magandang bestida, abala sa pag-aasikaso sa mga bisita at malakas na nakikipag-usap. Ipinagmalaki niya sa lahat na ito ay negosyo ng kanyang bunsong anak, ni hindi man lang binanggit ang limpak-limpak na utang na pinapasan namin. Sa unang 3 buwan, pumupunta pa si Marco sa tindahan pero para lang kumuha ng kita at ipang-inom at ipang-date. Ang pamamahala ay ipinaubaya niya sa mga empleyado. Pagsapit ng ika-4 na buwan, humina na ang mga customer at tambak na ang mga hindi nabentang produkto. Ang kita ay hindi na sapat para sa upa. Nagsimulang mawalan ng gana si Marco, pinabayaan ang tindahan at bumalik sa dati niyang gawi, maglaro ng computer games sa bahay. 6 na buwan ang lumipas, pinaalis na sila ng may-ari ng pwesto dahil sa 3 buwang utang sa upa. Nagsara ang tindahan at ang buong puhunan na 1,000,000 ay naglaho. Ang mga natirang cellphone at accessories ay ibinenta sa murang halaga at nakabawi lang ng ilang libo. Ginamit ni Marco ang perang iyon para magbakasyon at mag-relax, habang iniwan sa amin ang 500,000 na utang. Nang tanungin ni Daniel kung paano ang pagbabayad, walang pakialam na sinabi ni Aling Pacing, sa negosyo, may panalo at talo. Bata pa siya, normal lang magkamali. Kayo ang nakatatanda, tulungan niyo ang kapatid niyo. Isipin niyo na lang na bayad ito sa karanasan. Paano siya magbabayad? Wala na siyang pera. Huwag niyo siyang masyadong ipitin, baka kung ano pa ang gawin niyan. At mula noon, kalahati ng aming sahod ay napupunta sa pagbabayad ng utang para sa karanasan ni Marco. Ang aming hapagkainan ay nawalan na ng karne at isda. At ang gatas ng aming anak ay hindi na kasing ganda ng dati. Ang pera ay naging isang mabigat na pasanin na unti-unting dumudurog sa aming simpleng kaligayahan. At ang pinakamasakit, ang pasanin na iyon ay galing mismo sa aming mga kadugo. Matapos ang pagkalugi ni Marco, mas lalong naging tensyonado ang relasyon namin sa pamilya ng asawa ko. Kahit sa labas ay kailangang magpanggap na maayos ang lahat. Ang mga okasyon tulad ng anibersaryo ng pagkamatay o Pasko ay naging bangungot para sa akin. Hindi na iyon masayang pagsasama-sama, kundi isang entablado para ipamalas ni Aling Pacing ang kanyang pagkiling at magbitiw ng mga masasakit na salita. Noon ay unang anibersaryo ng pagkamatay ng aking biyenang lalaki. Ayon sa kaugalian, ang panganay na anak ang pangunahing nag-aayos. Maaga pa lang, nasa bahay na kami ni Daniel para maghanda ng handa. Nagkandakuba ako sa kusina sa pagluluto habang si Daniel ay abala sa pag-aayos ng mga upuan at pag-aasikaso sa mga bisita. Samantala, si Marco ay 10 ng umaga,
na nagising, naghilamos, at umupo na lang para makipag-inuman at makipagkwentuhan sa mga pinsan. Nang maihain na ang pagkain, masiglang inanyayahan ni Aling Pacing ang lahat. Inilagay niya si Marco sa pangunahing mesa kasama ang mga matatandang kamag-anak. Samantalang si Daniel, ang panganay na nagpakapagod maghapon, ay inutusan niyang umupo sa mesa sa ibaba para asikasuhin ang mga mas batang bisita. Tiningnan ko ang asawa kong mag-isang kumakain sa kusina para lang matapos agad at makapagligpit, at ang puso ko ay parang pinipiga. Sa kalagitnaan ng kainan, isang tiyuhin ang nagtanong tungkol sa ginagawa ni Marco. Bago pa siya makasagot, sumabat na si Aling Pacing. Plano niyang pasukin ang real estate. Mga tol, itong anak kong to, matalas ang isip, hindi bagay sa mga ordinaryong trabaho. Yung pagkalugi niya sa cellphone shop, dahil lang yon sa maling tiempo, pero maganda ang ideya niya. Pagkatapos ay sumulyap siya sa amin na nagliligpit sa isang sulok, at sinadyang lakasan ang boses para marinig ng lahat. Hindi tulad ni Daniel, masyadong simple at mabait, alam lang ay magtrabaho bilang empleyado. Kailan kaya siya aasenso? Buti na lang may sarili na silang bahay na masisilungan, kaya panatag na rin ako. Ngayong may bahay na kayo at stable na, dapat matuto kayong isipin ang kapatid ninyong wala pang napupundar. Ang mga salitang may bahay na kayo ay parang isang punyal na tumusok sa aking puso. Ang gaan ng pagkakasabi niya na para bang ang bahay na iyon ay bigay niya o nahulog lang mula sa langit. Hindi niya alam o sadyang kinalimutan na ang bahay na iyon ay itinayo mula sa mga pagkaing delata, mga gabing walang tulog sa overtime, at kasalukuyang may utang pa sa bangko, kasama pa ang kalima 1,000,000 na ipinautang niya sa amin para kay Marco. Isang tiyahin ang sumang-ayon. Tama si Pacing, magkapatid sila, si Daniel ang panganay. Ngayong may bahay na siya, responsibilidad niyang tulungan ang kapatid. Kapag naging successful si Marco, siya naman ang tutulong sa mga pamangkin. Walang talo diyan. Narinig ko iyon at gusto ko nang ibagsak ang hawak kong mga plato at sumigaw. Ngunit nang tingnan ko si Daniel, nakayuko pa rin siyang naghuhugas, kaya pinigilan ko ang sarili ko. Sobrang bait niya, na umaabot na sa kahinaan. Naniniwala siya sa filosofiya na ang biyaya ay dapat ibahagi, kahit na sa katotohanan, ang sisidlan ni Marco ay butas, at lahat ng ibinuhos doon ay nasasayang lang. Nang paalis na ang mga bisita, iniabot ko kay Aling Pacing ang isang sobre na may AS 10,000 bilang ambag namin. Pinag-ipunan ko ito mula sa aking Christmas bonus. Kinuha niya ang sobre, binuksan sa harap ko, at ngumuso. 10,000 lang? Ang mahal ng bilihin ngayon. Ikaw pa naman ang asawa ng panganay. Pero ang kuripot mo. Sige na, kukunin ko na. Ako na ang bahala sa kulang. Nga pala, ang damit ng apo kong si Bea, mukhang luma na. Nanay niya, nagtatrabaho sa patahian, pero hindi maibili ng bagong damit ang anak. Magtipid man, dapat tama lang. Natigilan ako. Ang damit ng anak ko ay bago pa, hindi lang mamahalin tulad ng mga binibili niya para sa anak ng nobya ni Marco. Ikinukumpara niya kami sa iba, pero hindi niya naiisip na ang utang na ipinapasa niya sa amin ang siyang dahilan kung bakit hindi kami makabili ng mga bagong damit para sa aming anak. Tahimik akong tumalikod, nagpipigil ng luha. Naintindihan ko na, sa kanyang mga mata, lahat ng aming pagsisikap ay normal lang, samantalang ang mga kabiguan ni Marco ay malas lang at dapat kaawaan. Ang pagkiling na iyon ay hindi lang sa gawa, kundi nakatanim na sa bawat salita at isip niya, isang matalim na sandata na sumusugat sa amin araw-araw. Lumipas ang panahon, at ang mga sugat sa puso ay patuloy na nadaragdagan. Isang gabi, tumawag si Marco para sabihing inatake sa alta presyon si Aling Pacing at isinugod sa ospital. Nagmadali kaming ipinakiusap ang anak namin sa kapitbahay at tumakbo papuntang ospital. Nakahiga siya sa kama, maputla, at may suwero. Nang makita si Daniel, umiyak siya at nagdrama tungkol sa kanyang kalungkutan at katandaan. Sabi ng doktor, wala namang seryoso, kailangan lang magpahinga. Ngunit iginiit niyang malubha siya
na mamamatay na siya. Pagkatapos ng 3 araw, gusto na niyang umuwi pero ayaw niyang bumalik sa kanyang bahay. Malamig daw doon at si Marco ay lalaki at hindi marunong mag-alaga. Natatakot daw siyang baka may mangyari sa kanya sa gabi at walang makakaalam. Nagpumilit siyang sa amin tumuloy para maalagaan ko siya. Siyempre, pumayag agad si Daniel. Masaya pa nga siya na sa wakas ay makakabawi na siya sa ina. Kahit nag-aalangan ako, hindi ako makatanggi. Kaya lumipat si Aling Pasing sa aming maliit na bahay. Ibinigay ko sa kanya ang master's bedroom habang kami ay natutulog sa sala. Sa mga araw na nandoon siya, sinilbihan ko siya na parang reyna. Maagang gumigising para magluto ng lugaw, umuuwi ng tanghali para maghain ng mainit na pagkain, at sa gabi, minamasahe ang kanyang mga paa. Tila nasiyahan naman si Aling Pasing. Isang gabi, pagkatapos niyang kumain ng fruit salad na ginawa ko, tinawag niya kaming mag-asawa. Nararamdaman kong humihina na talaga ako. Yung bahay ko sa kanto, yung 3-story na ipinatayo ko, malaki nga pero nakakapagod akyatin. At si Marco, bata pa siya, kailangan niya ng privacy. Ganito ang plano ko. Huminga siya ng malalim. Kapag mas lalo na akong humina, ibebenta ko ang bahay na yon. Kumabog ang dibdib ko. Ibebenta ang bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Para saan? Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalkula ngunit nakabalot sa isang mapagkunwaring kabaitan. Ibebenta ko ang bahay at dito na ako titira sa inyo. Maliit man ang bahay nyo, pero masaya. At kayong mag-asawa ay mababait, panatag ako dito. Ang perang mapagbebentahan, ibibigay ko ang isang bahagi kay Marco para makabili siya ng kondominium sa syudad. Ang matitira, itatago ko para sa aking pagtanda at mga gamot para hindi ko na kayo abalahin. Ano sa tingin nyo? Si Daniel, nang marinig ito, ay naiyak sa galak. Nay, isang karangalan po na dito kayo tumira. Maliit man ang bahay namin, pero puno ng pagmamahal. Huwag po kayong mag-alala. Kung ano po ang desisyon nyo, susuportahan namin. Nanatili akong tahimik. Sa isip ko, nagkakalkula na ako. Kung dito siya titira, lahat ng responsibilidad ay sa akin. Magbebenta siya ng bahay na nagkakahalaga ng 11 milyon, magbibigay ng isang bahagi kay Marco at mag-iiwan ng isang bahagi para sa sarili. Ngunit alam ko na ang isang bahagi para kay Marco ay ang pinakamalaki kung hindi man lahat. Ang bahagi para sa kanyang pagtanda, iiral kaya ito o mapupunta rin sa bulsa ng kanyang paboritong anak. Gayunpaman, mayroon pa rin akong kaunting pag-asa noon. Inisip ko na, bilang ina, mag-iiwan din siya ng kahit kaunti para kay Daniel bilang pamana, o kahit man lang kung dito siya titira, gagamitin niya ang interes ng pera para tumulong sa aming gastusin. Opo, Nay, kayo po ang bahala. Lagi po kayong welcome dito, sagot ko, ngunit mayroon pa rin kaba sa aking dibdib. Ngumiti si Aling Pasing. Mabuti naman. Panatag na ako, si Ana, masipag at maasikaso. Sa kanya ako dapat. Si Marco, pabaya. Kayo na lang ang magtiis ng konting hirap sa pag-aalaga. Si Marco naman, ang sakripisyo niya ay ang pagbukod. Bawat isa, may kontribusyon para sa kaligayahan ko. Narinig ko ang paliwanag niya tungkol sa sakripisyo ni Marco na tumanggap ng milyon-milyon para bumukod at gusto kong matawa, ngunit nanahimik na lang ako. Ang aking katahimikan noon, ang siyang naging unang hakbang sa pagtanggap sa perpektong plano na kanyang binuo. Isang plano para gawin kaming mga alilang walang bayad, habang si Marco ay masayang nagpapakasasa sa yaman. 3 buwan matapos gumaling si Aling Pasing at bumalik sa kanyang bahay, biglang sumigla ang real estate market sa kanilang lugar. Tumataas ang presyo ng lupa araw-araw dahil sa isang proyektong kalsada. Ang kanyang bahay ay nasa isang magandang lokasyon, kaya't ang halaga nito ay sumirit. Isang tanghali, dumaan ako sa bahay niya para ihatid ang ilang gamot at prutas. Karaniwan, tumatawag ako bago pumunta, ngunit nalobat ako kaya dumiretso na lang. Ang tarangkahan ay hindi nakalak. Ipinasok ko ang motor sa garahe at aakyat na sana nang marinig ko siyang may kausap sa telepono. Ang pinto ng sala ay bahagyang nakabukas
at ang kanyang boses ay malakas at puno ng tuwa. Hello, si Rico ba? To, yung agent? Oo, si Pacing to. Okay na, deal na tayo sa bahay. 20 milyon, walang bawas. Pumayag na yung buyer, di ba? Sabi mo mamayang hapon, magbibigay na ng down payment. Sige, sige. Natigilan ako sa kinatatayuan ko. 20 milyon. Totoo ngang ibebenta niya ang bahay. Nagnakaw ako ng tingin, nagtago sa likod ng pinto, at nakinig. Oo, ang papeles. Bilisan mo, ha? Tungkol sa bayad, ganito. Sabihin mo sa buyer, i-transfer nila ang i-16 milyon diretso sa account ng bunso kong anak, si Marco. Ite-text ko sa iyo ang account number niya. Yung natitirang 4 milyon, ilagay niyo sa savings account na nakapangalan sa akin. Pero, gagawin kong co-signer si Marco para siya na ang kukuha ng interes buwan-buwan. Tiniklop ko ang aking bibig para hindi mapasigaw. 16 milyon para kay Marco. At ang natitirang 4 milyon ay siya pa rin ang kokontrol. Ibig sabihin, lahat ng 40 milyon ay mapupunta sa bunso. Walang ni isang kusing para kay Daniel. Walang anumang pagbanggit sa amin. Tila may tinanong ang kausap niya sa kabilang linya. Tumawa si Aling Pacing. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Naku, yung panganay kong anak si Daniel. Medyo simple yon, hindi niya malalaman. At kung malaman man niya, anong magagawa niya? Nakapangalan sa akin ang bahay, karapatan kong ibenta. May bahay na naman sila, kahit maliit. At saka, plano ko na, pagkabenta, lilipat ako sa kanila. Baon sila sa utang, kaya matutuwa pa yon na may kasama sila sa bahay. Ang pera, kailangan kong ibigay sa bunso. Wala pa siyang asawa, at gusto niyang bumili ng townhouse sa syudad para magkaroon ng dating bago mag-asawa. Si Daniel, bilang panganay, obligasyon niyang magsakripisyo para sa kapatid. Ganoon ang tamang gawin. Bawat salita niya ay parang martilyong pumupukpok sa aking ulo. Nabinat ako, at nanlabo ang aking paningin. Iyon pala, sa kanyang mga mata. Kami ay isang libreng tirahan lang, isang lugar kung saan niya itatapon ang kanyang matandang katawan kapag naibigay na niya ang lahat sa kanyang paboritong anak. Ang kabaitan ni Daniel ay katangahan. Ang aking pagtitiis ay kahangalan. Ipinagbili niya ang bahay na pamana ng kanilang ama para lang maibili ng magarang bahay ang kanyang bunso. Inalisan niya ng karapatan ng panganay, ngunit buong giting na ipapapasan dito ang obligasyong mag-alaga. Isang pagkalkula na sobrang lupit at walang puso. Hindi ko na kayang pumasok pa. Dahan-dahan akong umatras, pinaandar ang motor at umalis. Ang luha ko ay walang tigil sa pagpatak. Nilabo ang salamin ng aking helmet. Nagmaneho ako na parang wala sa sarili. Paulit-ulit na naririnig sa aking isip, ang panganay kong anak, si Daniel, medyo simple. Yon, hindi ako bumalik sa trabaho o umuwi. Pumunta ako sa tabing ilog, umupo sa damuhan, at umiyak. Umiyak ako para sa asawa ko. Isang lalaking nag-alay ng buong buhay para sa kanyang pamilya, ngunit minaliit ng sarili niyang ina. Umiyak ako para sa sarili ko. Isang manugang na nagtrabaho ng husto, nagbayad ng utang ng bayaw, nag-alaga ng biyenan para lang makatanggap ng isang malaking panloloko. Doon, sa tabing ilog na iyon, sa gitna ng matinding sakit, isang matapang at desperadong ideya ang sumibol sa aking isipan. Kung ganoon na siya kawalang awa, hindi na ako maaring manatiling isang maamong manugang. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong iligtas ang aking sarili at ang aking pamilya bago maging huli ang lahat. Nang gabing iyon, umuwi ako na may namamagang mga mata. Napansin agad ni Daniel at paulit-ulit akong tinanong. Gusto ko nang sabihin sa kanya ang lahat. Ngunit nang makita ko ang kanyang mukha na pagod at puno ng alalahanin, hindi ko magawa. Kung malalaman niyang ganoon ang trato sa kanya ng sarili niyang ina, baka gumuho ang kanyang mundo. Kailangan ko ng panahon para kumalma. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya para hindi na niya mahanapan ng dahilan ang kanyang ina. Nagsinungaling ako at sinabing pinagalitan ako ng boss ko. Naniwala agad siya, kinompronta ako at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-aayos ng isang bentilador.
Habang pinapanood ko siya, mas lalo akong naawa at mas lalong naging determinado. 3 araw ang lumipas, kumalat na sa aming lugar ang balitang naibenta na ni Aling Pacing ang bahay. Ngunit ang alam lang ng mga tao ay naibenta ito sa mataas na halaga, walang nakakaalam ng eksaktong presyo at kung paano niya ito hinati. Palihim akong nag-imbestiga sa tulong ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa Register of Deeds. Kinumpirma ng kaibigan ko na napirmahan na ang kontrata at ang halaga ay eksaktong 20 milyon at ang pinakamahalaga, mayroong isang kasulatan ng Deed of Donation kung saan ipinagkakaloob ni Aling Pacing kay Marco ang halagang OE 16 milyon pagkatanggap niya ng bayad. Hawak ang larawan ng dokumento na ipinadala ng kaibigan ko, nanginginig ang aking mga kamay sa galit, malinaw na ang lahat. Hindi na ito haka-haka. Ito ay katotohanang nakasulat sa itim at puti, 20 milyon. Isang halaga na kayang baguhin ang buhay ng sinuman. Sa perang iyon, mababayaran ni Daniel ang lahat ng utang, maipapaayos ang bahay, mapag-aaral ang anak namin sa magandang eskwelahan, at marahil ay makakapagtayo ng sarili niyang talyer na pangarap niya. Ngunit hindi, lahat ng iyon ay napunta kay Marco, ang lalaking walang ginawa kundi magpasarap sa buhay. At si Daniel, ang mabuting anak, ang nagsakripisyo ng kanyang kabataan, ay nakatanggap ng isang malaking zero kasama ang isang regalo, ang responsibilidad na alagaan ang isang inang wala ng pera. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan, ipinakiusap ko muna ang aming anak sa kapitbahay. Inilapag ko ang cellphone sa mesa, ipinakita ang larawan ng Deed of Donation at itinulak ito palapit sa kanya. Tingnan mo, mahal. Ito ang dahilan kung bakit malungkot ako nitong mga nakaraang araw. Kinuha ni Daniel ang telepono. Noong una, nakakunot ang kanyang noo, ngunit unti-unti nanlaki ang kanyang mga mata. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita na para bang hindi siya makapaniwala. Ito, saan galing to? Totoong binenta ni nanay ang bahay at ibinigay niya kay Marco ang E8 16 milyon? Paano naman ako? Paano naman tayo? Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Sa mga matang iyon, nakita ko ang pagguho ng pinakamatibay na paniniwala niya sa buhay, ang paniniwala sa pagmamahal ng isang ina. Wala tayo sa papel na yan, mahal. Narinig ko ang usapan nila ni nanay sa telepono. Sabi niya, simple ka raw, may bahay na tayo kaya hindi na natin kailangan ng pera. Ibinuhos niya lahat kay Marco para makabili ng townhouse at si nanay dito natitira sa atin para tayo ang mag-alaga. Ang natitirang ilang por milyon, ipon daw niya, pero si Marco pa rin ang kukuha ng interes. Napabagsak ang kamay ni Daniel at nahulog ang cellphone sa mesa. Nanatili siyang tahimik, ang mukha ay blanko. Hindi siya umiyak o sumigaw. Nakaupo lang siya na parang isang estatwang nabasag mula sa loob. Ang katahimikan niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Buong gabi, hindi natulog si Daniel. Nakaupo siya sa labas, naninigarilyo, sunod-sunod. Mula sa loob, pinapanood ko ang anino ng kanyang malungkot na likod sa pader at ang puso ko ay parang dinudurog. Alam kong naglalaban ang kanyang isip. Sa isang banda, ang pagiging masunuring anak na nakatanim na sa kanyang pagkatao. Sa kabilang banda, ang masakit na katotohanan ng pagiging hindi patas at pagsasamantala ng sarili niyang ina. Kinabukasan, pumasok si Daniel sa bahay. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit ang kanyang tingin ay iba na. Wala na ang pagiging sunod-sunuran. Pinalitan ito ng isang malalim na kalungkutan at isang malamig na determinasyon na hindi ko pa nakikita sa kanya. Sinabi niya sa akin, ang kanyang boses ay paos, Ana, patawarin mo ako. Sa loob ng maraming taon, hinayaan kitang magdusa dahil sa kahinaan ko. Akala ko, kung magiging mabuti ako at magsasakripisyo, maiintindihan ni nanay. Pero mali ako. Hindi niya ako pinapahalagahan. Tingin niya lang sa akin ay isang kasangkapan. Huminto siya, huminga ng malalim, at nagpatuloy, hindi ko kailangan ng pera ni nanay. Kahit 20 milyon pa yan.
pero hindi ko matanggap na ganito kababa ang tingin niya sa atin. Ang plano niya ay dito siya tumira, pero lahat ng biyaya ay ibinigay niya kay Marco. Itinutulak niya tayo sa wala. Mahal, hindi na tayo pwedeng mabuhay sa ganitong sitwasyon. Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay at tumango. Naiintindihan kita. Anong plano mo? Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at dahan-dahang nagsalita. Ibenta natin ang bahay. Ibenta natin ito. Bayaran lahat ng utang sa bangko at gamitin ang matitira para umupa o bumili ng maliit na lupa sa probinsya. Kailangan nating umalis dito bago pa man siya lumipat. Kailangan nating putulin ang tanikalang ito. Kung hindi, habang buhay tayong magiging alipin ng kasakiman ni nanay at ni Marco. Nagulat ako. Hindi ko inasahan na pareho pala kami ng iniisip. Ang pagbebenta ng bahay ay isang masakit na desisyon, ang pagtalikod sa aming pinaghirapan. Ngunit iyon ang tanging paraan para makatakas kami sa bitag ng moralidad na inihanda ni Aling Pacing. Mawawalan kami ng isang pisikal na bahay, ngunit mababawi namin ang aming kalayaan at dignidad. Sige, mahal, sumasang-ayon ako. Ibenta natin ang bahay, at ganoon na nga. Sa isang mainit na umaga, kaming mag-asawa ay gumawa ng isang tila baliw ngunit matapang na desisyon. Isang desisyon na magsisimula ng isang malaking bagyo. Ngunit pagkatapos ng bagyo, naniniwala akong magiging mas maliwanag ang langit. Ang desisyong ibenta ang bahay ay nagawa na, ngunit ang pagsasakatuparan nito ay isang proseso ng matinding pakikibaka sa isipan. Sa mga sumunod na araw, nabuhay ako sa matinding tensyon, hindi dahil sa natatakot ako o pinagsisisihan ang desisyon, kundi dahil sa takot na baka hindi kami sapat na mabilis. Nagsimula kong isipin ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Kung si Aling Pacing ay lilipat dito, darating siya na walang pera pero may daladalang kapangyarihan bilang isang inang kailangan ng kalinga. Sinubukan kong mag-isip. Si Aling Pacing ay nasa 60s na, may alta presyon at rayuma. Kung magkakasakit siya, sino ang gagastos? Siguradong sa kakarampot naming sahod. Si Marco, hawak ang aare 16 milyon, ay bibili ng magarang bahay at kotse. Kapag nagkasakit ang ina, marahil ay dadalaw siya, magdadala ng prutas at aalis na. Ang maiiwan para mag-alaga, magpalit ng diaper, at mag-asikaso ay ako. Ang mas nakakatakot kaysa sa gastusin ay ang mental na pasakit. Tiningnan ko ang aming maliit na bahay. Ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman kong malaya ako. Ngunit kung darating siya, lahat ay magbabago. Susuriin niya ang bawat pagkain, pupunahin ang paraan ko ng pagpapalaki sa anak at makikialam sa lahat. Ang presensya niya ay parang isang CCTV na walang tigil, na naghahanap ng aking mga pagkakamali. At ang pinakamasakit, palagi niyang ipapaalala sa amin ang tagumpay ni Marco para ipamukha kay Daniel ang kanyang kabiguan. Isang gabi, habang nagtutupi ako ng damit, nakita ko ang marka ng Crayola sa pader na ginawa ng aming anak, na si Bea noong nagsisimula pa lang siyang maglakad. Sumikip ang dibdib ko. Kung ibebenta namin ang bahay, mawawala ang mga alaalang ito. Ngunit kung pananatilihin namin, mawawala ang aming kinabukasan. Pumasok si Daniel sa silid, nakita akong tulala at umupo sa tabi ko. Alam niya ang aking iniisip. Ibinigay niya sa akin ang isang papel na may mga kalkulasyon. Tingnan mo, mahal, ang utang natin sa bangko ay mga alapat 300,000 na lang. Tumaas na ang presyo ng lupa dito. Kung mabilis nating maibebenta, makakakuha tayo ng mga alapat 2.5 milyon. Pagkatapos bayaran ang utang, may matitira pa tayong alin 2.2 milyon. Sapat na yon para makabili ng maliit na lote sa mas malayong lugar o umupa muna tayo ng mas maluwag na apartment. Hawak ko ang papel, ang gra 2.2 milyon. Iyon ang totoong yaman namin, ang aming pawis at luha. Napakaliit kumpara sa alaban 2 milyon ni Aling Pacing, ngunit ito ay sa amin, ito ang aming kalayaan. Tumingala ako sa kanya at nagtanong, sigurado ka ba, mahal, kapag naibenta natin ito, magiging para tayong walang tirahan pansamantala. Pag-uusapan tayo ng mga kamag-anak at kapitbahay. At kapag nalaman ni nanay,
Tiyak na itatakwil niya tayo. Kaya mo ba ang pressure? Tumingin si Daniel ng diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kaya ko. Mas gugustuhin kong tawaging walang utang na loob nang minsan kaysa maging mabuting anak, pero hinahayaan ang sarili kong pamilya na magdusa habang buhay. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba, hindi sila ang bumubuhay sa atin. At si nanay, pinili niya si Marco, kaya dapat niyang harapin ang resulta ng kanyang desisyon. Ang kanyang sagot ay nagpawi sa lahat ng aking takot. Tama. Ang pinakamalaking takot ay hindi ang kawalan ng bahay, kundi ang pagkakaroon ng bahay na walang kapayapaan. Nang gabing iyon, habang malakas ang ulan, pareho kaming hindi makatulog. Nagsalita si Daniel, ang boses niya ay malungkot. Iniisip ko ang mga sinabi ni Itay noon, na bilang panganay, ako raw ang dapat maging sandalan ng pamilya. Ibinigay ko ang lahat kay Marco, mula sa candy hanggang sa pagkakataong makapag-aral sa kolehiyo. Hindi ako nagbilang. Akala ko, pareho kaming mahal ni nanay. Pero ang deed of donation na iyon ang gumising sa akin. 16 milyon para sa kanya, wala para sa akin. Hindi ako naghahangad ng pera, pero ang sakit isipin na ganoon lang pala kamura ang pagtingin niya sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ibebenta natin ang bahay, lilipat, at magsisimula ulit. Tutulungan pa rin natin si nanay sa abot ng ating makakaya, pero hindi na sa paraang inaabuso tayo. Bukas na bukas, sabi ni Daniel, tatawagan ko ang kaibigan kong ahente. Ibenta natin ito ng mas mura para mabilis. Kailangan nating makaalis bago niya matapos ang bentahan doon at lumipat dito. Nakikipagkarera tayo sa oras, mahal. Sumang-ayon ako. Kami ay magbebenta ng mabilis, tahimik, at walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakatulog ako ng mahimbing. Sa labas, may bagyo, ngunit sa loob ko, nakahanap ako ng kapayapaan dahil sa pagkakaisa naming mag-asawa. Kinabukasan, Linggo, nagluto ako ng espesyal na almusal. Pagkatapos kumain, tinanong ko si Daniel, mahal, kunwari, sa hinaharap, magkasakit ng malubha si nanay at kailangan ng malaking pera, si Marco, na may hawak ng milyon-milyon, sa tingin mo ba ibebenta niya ang bahay niya para iligtas si nanay, o ikaw ang una niyang tatawagan? Natigilan si Daniel. Alam niya ang sagot. Hindi, sabi niya, puno ng pait. Sasabihin niyang nakatali ang pera niya sa investment at pagkatapos ako ang tatawagan ni nanay. Uutusan niya akong isangla o ibenta ang bahay natin para sa kanya at doon, tayo naman ang mawawalan ng lahat. Ibinagsak niya ang tasa. Tama ka. Kung hindi natin ililigtas ang sarili natin ngayon, walang magliligtas sa atin sa hinaharap. Si Marco ang kumuha ng pera. Siya ang may pangunahing responsibilidad. Ang tanong na iyon ang huling tulak na kailangan niya. Kinuha niya agad ang telepono at tinawagan ang kaibigan niyang si Rico, isang real estate agent. Rico, si Daniel to. Punta ka dito, may importante akong sasabihin. Tungkol sa bahay, gusto kong ibenta. Agad-agad, narinig ko iyon at parang nabunutan ako ng tinik. Ang makina ay nagsimula ng umandar. Muli naming isinusulat ang kwento ng aming buhay. Dumating si Rico at sinabing kayang maibenta ang bahay sa halagang Air 2.5 milyon kung gusto naming mabilis. Pumayag kami. Ang tanging hiling namin ay gawin itong pribado. Nang hapon ding iyon, may dumating na buyer, isang batang mag-asawa, nagustuhan nila agad ang bahay at nag-down payment ng iliban 200,000. 3 araw mula noon, pirmahan na ng kontrata. Hawak ko ang pera, halo-halong tuwa at kaba. Inilihim namin ang lahat. Sinabi namin sa mga kapitbahay na nagre-renovate lang kami. Sa gabi namin isinasagawa ang pag-iimpake. Bawat kahon ay isang alaala. Masakit, ngunit kailangan. Si Daniel naman ay palihim na naghanap ng mauupahang bahay sa kabilang syudad, mga 15 kilometro ang layo para siguradong hindi kami madaling mahanap. 3 araw ang lumipas, natapos ang lahat ng papeles at natanggap namin ang buong bayad. Nang tumunog ang alerto sa bangko, alam kong ligtas na kami.
Humingi kami ng 2 araw pa sa bagong may-ari para makalipat at pumayag naman sila. Sa araw ng paglipat, isang maliit na truck ang dumating ng 5 ng umaga. Habang tulog pa ang lahat, mabilis naming isinakay ang mga gamit. Tinanong ng anak kong si Bea, "Mami, saan po tayo pupunta?" Niyakap ko siya. "Lilipat tayo sa bago at mas magandang bahay." "Anak." Isinara ni Daniel ang pinto sa huling pagkakataon. Tinitigan niya ang kandado, nagpapaalam sa nakaraan. Nakita kong nanginginig ang kanyang balikat. Lumapit ako. "Tara na, mahal." Naghihintay ang kinabukasan. Tumango siya, iniabot ang susi sa bagong may-ari at sumakay kami sa truck. Habang papalayo, tiningnan ko ang aming dating bahay sa side mirror hanggang sa maglaho ito. Isang pakiramdam ng gaan at panghihinayang ang aking naramdaman. Lumipat kami sa isang 3-story na apartment sa Quezon City. Kahit upahan, maluwag ito at presko. Agad naming pinalitan ang aming mga SIM card. Tanging ang pamilya ko at ilang piling kaibigan ang binigyan namin ng bagong numero. Alam kong pansamantala lang ang kapayapaang ito. Malapit nang matapos ni Aling Pacing ang pagbenta ng kanyang bahay. Kapag handa na siyang magretiro sa amin, matutuklasan niyang wala na ang pugad na inaasahan niya. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang kanyang magiging galit, ngunit handa na akong harapin ito. Nang unang gabi namin sa bagong bahay, kumain kami ng biniling pagkain. Simple lang, pero ang gaan ng pakiramdam. Walang takot sa mga biglaang tawag, walang pressure. Ngumiti si Daniel. "Kita mo, mahal, mas masarap pa sa handaan ang biniling pagkain. Iba talaga ang lasa ng kalayaan." Ngumiti ako. "Oo, iba ang lasa ng kalayaan. Mula ngayon, mabubuhay kami para sa aming sarili. Nagsisimula na ang aming bagong buhay, ngunit alam kong ang laban sa nakaraan ay hindi pa tapos." 1 linggo pagkatapos naming lumipat, nagsimula ng maging normal ang aming buhay. Si Daniel ay nakahanap ng trabaho sa isang talyer at ako ay nagbukas ng maliit na sari-sari store sa bahay. Habang kami ay nagsisimulang muli, ang bagyo na inaasahan ko ay dumating na sa aming dating tirahan. Nalaman ko ang buong pangyayari mula sa aming dating barangay tanod, 2 araw matapos makuha ni Aling Pacing ang kanyang 20 milyon. Masaya siyang umarkila ng isang L300 van para dalhin ang kanyang mga gamit sa aming bahay. Sa isip niya, naghihintay kami doon para pagsilbihan siya. Dumaan pa siya sa palengke para bumili ng lechon manok. Pagdating niya, ang ngiti niya ay biglang naglaho. Ang tarangkahan ay kulay berde na. Sa loob, isang lalaking hindi niya kilala ang nagdidilig at isang babae ang nagsasampay ng mga damit na iba. Kinabahan siya. Inakalang naligaw, pero nandoon pa rin ang puno ng bayabas na itinanim ni Daniel. Kinatok niya ng malakas ang tarangkahan. "Sino kayo? Bakit kayo nandito sa bahay ng anak ko?" "Daniel, Anna, lumabas kayo." "Ang bagong may-ari ang lumabas." "Sino po sila?" "Bagong bili lang po namin ang bahay na ito. Halos 1 linggo na." "Umalis na po sila." Nanigas si Aling Pacing. Nahulog ang hawak niyang lechon manok. "Ano? Binenta? Kailan pa?" "Halos 1 linggo na po." "Kayo po pala ang nanay ni Daniel? Bakit po hindi niyo alam na binenta niya ang bahay?" Natulala si Aling Pacing. Napakapit siya sa tarangkahan para hindi matumba. "Binenta na. Saan siya titira ngayon?" Naglaho ang kanyang perpektong plano. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Daniel, ngunit cannot be reached. Tinawagan niya ako, ganoon din. Nagsimula siyang magpanik. Isang tsismosang kapitbahay ang lumapit. "Ay, Aling Pacing. Nako, umalis na po sila. Sabi, nagbenta raw ng bahay para makabayad ng utang. Akala ko po alam niyo. Akala nga namin dito kayo titira, pero sila pa pala ang umalis." "Paano na po kayo niyan?" Hindi makasagot si Aling Pacing. Napaupo siya sa sahig at umiyak na parang bata. Ngunit hindi ito iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng galit at pagkabigo. Nilaro siya ng kanyang simpleng anak at maamong manugang. Nagmamadali siyang bumalik sa van at nagpahatid sa tinutuluyang kondominium ni Marco. Nakita ni Marco ang kanyang ina na may dalang mga gamit at sumimangot. Kakatanggap lang niya ng
16 milyon at abala sa pagpaplano ng kanyang magarbong buhay. Bakit kayo nandito, Nay? Akala ko sa bahay ni Kuya kayo. Ikinuwento ni Aling Pacing ang lahat habang umiiyak. Pagkarinig, hinampas ni Marco ang mesa at nagmura. Lintik, ang lakas ng loob nilang gawin to sa atin. Tumakas para takasan ang responsibilidad na alagaan ka, mga traidor. At doon nagsimula ang paghahanap sa amin hanggang sa makuha nila ang bago kong numero mula sa isang dating katrabaho. At doon nangyari ang tawag sa telepono na simula ng kwentong ito. Pagkatapos kong ibaba ang telepono kinaumagahan, tumawag ulit si Aling Pacing. Si Daniel na ang sumagot at inilagay sa loudspeaker. Ang boses ni Aling Pacing ay puno na ng galit. Daniel, nasaan ka? Bakit ka nagtatago? May puso ka pa ba? Pinalaki kita pero ganito ang igaganti mo sa akin? Kalmado si Daniel. Nay, hindi po ako nagtatago. Lumipat lang po kami. Nagbenta kayo ng bahay sa halagang 20 milyon. Ibinigay nyo kay Marco ang 16 milyon. Bakit nyo pa gustong tumira sa sira-sira naming bahay? Doon na sumabog si Aling Pacing at inilabas ang lahat ng tunay niyang nararamdaman. Ikaw ang panganay, responsibilidad mong mag-alaga sa akin. Pera ko yon, karapatan kong ibigay kung kanino ko gusto. Kailangan ni Marco ng puhunan. Ikaw, matanda ka na, dapat kaya mo ng sarili mo. Ang pagtira ko sa inyo ay isang pagkakataon para makabawi ka, para hindi ka matawag na walang utang na loob. Pero anong ginawa mo? Itinapon mo ako. Mapait na ngumiti si Daniel. Pagkakataon para makabawi. Nay, kulang pa po ba ang 10 taon? Sino ang nagbayad ng utang ni Marco? Sino ang nag-alaga sa inyo noong nagkasakit kayo? Ibinigay nyo sa kanya ang lahat ng yaman, pero sa akin nyo ipinapasa ang lahat ng responsibilidad. Anak nyo po ba ako o alila? Wala akong pakialam sa pagiging patas. Sigaw ni Aling Pacing. Mas mahal ko si Marco. Ano ngayon? Mas matalino siya, mas may pangarap. Kung sayo ko ibibigay ang pera, mauubos lang yan. Sinasabi ko sayo, kung hindi mo ako kukunin at aalagaan, ipagkakalat ko sa buong angkan natin na pinalayas mo ang sarili mong ina. Itatakwil kita. Ang mga salitang, mas mahal ko si Marco, ano ngayon? Ang huling punyal na tumapos sa natitirang pagmamahal ni Daniel. Pumikit siya, at 2 patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Nay, gawin niyo po ang gusto niyo. Pero pagod na po ako. May asawa at anak na rin po ako. Si Marco ang may hawak ng pera niyo. Siya ang may pangunahing responsibilidad. Yan po ang batas ng karma. Kung anong itinanim niyo, yun din ang aanihin niyo. Ibinaba ni Daniel ang telepono. Tinanggal niya ang SIM card, binali ito, at itinapon. Ang simbolikong aksyon na iyon ang nagpatunay na tapos na. Hindi na niya hahayaang saktan siya o ang kanyang pamilya ng kahit sino, kahit pa ng sarili niyang ina. 2 araw ang lumipas, tumawag ulit si Aling Pacing mula sa ibang numero, nagbabantang isusumbong kami sa mga kamag-anak. Ngumiti ako. Sige po, Nay, magpatawag kayo ng family meeting. Pero dalhin niyo po ang kopya ng deed of donation para kay Marco. Ipaliwanag niyo po sa kanila na sa Labantahi Milyon wala kaming natanggap kahit isang kusing, pero kami ang gusto niyong mag-alaga sa inyo. Tingnan po natin kung ano ang sasabihin nila. Natigilan siya. Hindi niya alam na hawak ko ang ebidensya. Karapatan at obligasyon ay laging magkasama, Nay. Kung kanino niyo ibinigay ang karapatan, doon din po ang obligasyon. Si Marco po ang milyonaryo ngayon. Sa kanya po kayo dapat, mas magiging maginhawa ang buhay niyo. Kung ipipilit niyo po, at ilabas namin ang lahat ng ebidensya, baka pati si Marco ay mapahiya. Natahimik siya. Alam niyang talo na siya. Napilitan si Aling Pacing na tumira kasama si Marco na bumili na ng isang magarang kondominium at nagpakasal sa isang babaeng nagngangalang Lan. Ngunit si Lan ay hindi tulad ko. Prangka siya at tamad. Sinabi niyang hindi siya nag-asawa para maging katulong. Lahat ng gawain sa bahay, pagluluto, paglilinis ay napunta kay Aling Pacing. Ang babaeng dati Reyna ay naging alila sa sariling kaharian ng anak. Nang subukan niyang pagsabihan si Lan, sinagot lang siya nito, huwag kayong makialam,
Bahay ito ng asawa ko, kaya ako ang masusunod dito. Si Marco naman, kinampihan ang asawa. Ang pinakamasakit ay nang malaman ni Aling Pasing na ang natitirang 1 milyon na ipon niya ay ginastos na lahat ni Marco sa kripto at nalugi. Nang humingi siya ng pambili ng gamot, sinigawan lang siya ni Marco, "Wala akong pera, magtiis ka muna." Sa mga gabing iyon, habang nakahiga sa maliit na kwarto at naririnig ang pag-aaway ng mag-asawa dahil sa pera, doon niya naramdaman ang tunay na pagsisisi. Naisip niya ang lugaw na niluto ko, ang pag-aalaga ni Daniel. Nalaman niyang ang pera ay hindi kayang bumili ng tunay na pagmamahal. 6 na buwan pagkatapos ng lahat, isang hapon, tumawag si Aling Pasing. Ang boses niya ay mahina at nagmamakaawa. "Anna, anak, pinalayas na ako ni Marco." Nalugi ng husto si Marco, naibenta ang bahay at iniwan ng asawa. Ngayon, si Aling Pasing ay wala ng matuluyan. "Parang awa mo na. Anak, kausapin mo si Daniel, payagan niyo na akong tumira sa inyo. Nagkamali ako." Tumingin ako kay Daniel. Umiling siya. "Naintindihan ko. Hindi kami pwedeng bumalik sa dati. Makinig po kayo. Nay," sabi ko ng mahinahon, "hahanapan po namin kayo ng disenteng kwarto na mauupahan malapit dito. Babayaran namin ang upa at bibigyan kayo ng buwanang sustento. Dadalawin namin kayo. Pero ang tumira dito sa amin, hindi na po pwede." Umiyak siya ng husto, ngunit nanatili akong matatag. "Ang sugat na ginawa niyo kay Daniel ay napakalalim. Kailangan niya ng kapayapaan ngayon. Kung babalik kayo, babalik din ang lahat ng sakit. Ito na po ang huli at tanging tulong na maibibigay namin." Natahimik siya. Naiintindihan niyang wala na siyang pagpipilian. Tinupad namin ang aming pangako. Inupahan namin siya ng isang maliit na kwarto, buwan-buwan, nagpapadala kami ng pera. Hinayaan namin siyang mamuhay mag-isa, habang tinitingnan na lang sa malayo ang pamilyang masaya sanang sa kanya kung hindi lang siya nagkamali ng pagpili. Ang kwento ay nagtatapos doon. Walang marahas na paghihiganti, walang peking pagkakasundo. Ito ay isang makatotohanang pagtatapos, mapait ngunit makatao. Pinagbayaran ni Aling Pasing ang kanyang kasakiman ng kalungkutan. At kami naman, natutunan namin ang pinakamahalagang aral. Ang kaligayahan ay hindi ibinibigay, ito ay ipinaglalaban at pinoprotektahan, kahit pa ang kahulugan nito ay ang paglalagay ng hangganan sa pagitan mo at ng mga taong pinakamamahal mo. Salamat po sa panonood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng komento sa ibaba para magkaroon pa ako ng inspirasyon na gumawa ng mga bagong video.